My dear brothers and sisters in Christ, good evening. Good evening, Father. Sa isang tunay na Kristiyano, hindi pwedeng ang salitang pwede na yan. Kailangan ng Kristiyano magkaroon palagi ng pusong uhaw. Mga minamahal na mga kapatid, minsan sa buhay pananampalataya natin, hindi lang kasalanan ang pinakamalaki nating kalaban, kundi yung pagiging kampante, complacent, yung tipong lagi nating sinasabing, okay na to, sapat na to, pwede na to, okay na ako dito. Pero sinasabi sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo, gird your loins and light your lamps and be ready. At mga minamahal na mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ni Kristo ngayon, for where your treasure is, there also will your heart be. Anong ibig sabihin po ng mga tagang ito? Kung saan nakatali at nakatuon yung puso natin, doon tayo lagi papunta. Kung ang treasure natin ay comfort, status natin sa buhay, yung pwede na yan mentality, doon din tayo dadalhin ng ating puso. Mababaw, walang galaw. Pero kung si Kristo ang treasure natin, hahanap at hahanap tayo ng paraan para mas mapalapit sa Kanya, para mas maglingkod sa Kanya, at para maabot natin siya sa langit na ating tahanan. Meron pong sinasabi si James Malone sa kanyang mga libro na tinatawag niyang Holy Discontent. Ito yung pakiramdam na hindi tayo mapakali. Yung pakiramdam na hindi ako mapakali hanggang wala akong nagagawang mabuti para kay Lord. Pwede nating tawagin itong banal na pagkagutom na ayaw nating tumigil hanggat hindi tayo nakukontento at nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Holy discontent. Minsan, titingnan natin, hindi lang tayo nasisiyahan na may misa tayo. May tao naman kada linggo. Pero kung titingnan natin, ang tanong ng mga tao na hindi pumapat lang dun sa pwede na yan, ang lagi niyang tatanungin, papaano ko kaya madadala yung mga tao, kamag-anak ko, kapamilya ko, na hindi nagsisimba? Hindi pwedeng ako lang. Sana magkaroon tayo ng banal na pagkagutom. Hindi natin sasabihin, nagdadasal naman ako minsan. Pero ang tanong, papaano ko mapapalalim ang aking pananalangin? Papaano ako magpapatawad? Papaano ako maglilingkod sa aking kapwa? Kaya sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, merong tatlong paalala sa atin ni Jesus. Ang unang sinasabi sa atin ni Jesus, gird your loins. Ano ba itong gird your loins? Kasi ang mga Israelita po, ang suot nila mahahaba. At kailangan nila ng panali sa bewang. At kapag sila'y walang ginagawa, yung panaling yon niluluwagan nila. They loosen. At para sa gayon, medyo maginhawa. Pero kapag may dumating na tao, magmamabilis silang ibalik yung panali sa bewang nila. Kaya nga ano yung sinasabi dito? Gird your loins. Ibig sabihin, sinasabi sa atin ni Jesus, huwag kayong masyadong maging kampante. Lagi dapat tayong handa.
nakatali ang bewang, handang tumakbo, handang kumilos. Handa tayong magbigay ng ating sarili. Huwag sana nating hintayin ang problema bago tayo magdasal. Sometimes, we wait for crisis to battle our lives bago tayo patuloy na kumapit sa Panginoon. Minsan kapag meron tayong matinding problema, saka tayo doon todo dasal. Pero nung tayo naman ay maginhawa, walang problema, napakakampante natin sa buhay. Geared your loins. Pangalawang habilin ni Jesus, light your lamps. Panatilihin nating nag-aapoy ang ilaw ng ating pananampalataya. Mga minamahal na mga kapatid, ano nga ba yung ifinifeed natin sa ating sarili upang nanatiling nag-aapoy ang ating pananampalataya? Kung ang ating laging ipinifeed sa ating sarili ay mga makumundong bagay, ayan yung maghahari sa ating puso. Kung ang lagi nating pumapasok sa ating isipan at ang ating laging nakikita ay puro kahalayan, kahalayan din ang nangyayari sa ating katawan, sa ating buhay. Kung ang lagi nating pinifeed sa ating sarili ay ang mga bagay na lumilipas, we are always looking for discontentment in life. Bakit? Kasi laging babago-bago ang mundo, kaya hindi tayo maging kontento sa buhay natin. Let us return from discontentment of this world to holy discontent. Papaano nga ba tayo kikilos para maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos? Panatilihin nating nag-aapoy ang ilaw ng ating pananampalataya. Sana kung gaano ka tayo katagal sa social media, hatiin natin para may panahon tayo para magbasal at magdasal ng banal na kasulatan ng Biblia in order for us to sharpen the saw of our faith. Kasi baka nakakalimutan na natin na lagi na lang nakatuon yung ating isipan, yung ating puso sa mga bagay na lumilipas. How are we going to fuel the light of our lamps? Ano nga ba yung gasolina o pampaalab ng ating pananampalataya? Mga minamahal na mga kapatid, sana'y nananatiling nag-aalab ang apoy ng ating pananampalataya. Huwag tayong masyadong maging kampante. Pangatlong hamon sa atin ni Jesus, be like servants waiting for the Master. Ayusin natin ang ating buhay dahil hindi natin alam kung kailan darating at babalik ang Panginoon. Last week, pinagnilayan natin kung ikaw ay mamamatay mamayang gabi, ano ang gagawin mo? Kung si Jesus ay babalik sa oras na ito, anong paghahanda ang gagawin natin? Siguro mga minamahal na mga kapatid, yung mga nanliligaw dito at yung mga nililigawan, kapag kayo'y nanliligaw, maghahanda kayo ng inyong mga sarili, maliligo ng madalas, magpapabango, maglilipstick, mag-aayos ng buhok, maghahanda kayo. Kausap ko po yung matatanda nung Friday. Sabi ko po, paano kayo nagliligawan dati? Sabi nila, Father, ang pabango lang po namin dati ay bulaklak ng ilang-ilang at kamya. Inilalagay namin sa singit ng aming mga balikat at yung pampapula ng labi namin ay binabasa namin yung crepe paper
para pumula yung labi namin. Sabi ko, sa manglasa naman yata noon. Bakit? Inihahanda nila yung kanilang sarili. Bakit? Kasi merong importanteng darating. At ganyan din sana yung buhay natin, mga minamahal na mga kapatid. We must be ready and not to be complacent because anytime the Lord can come to us. Hindi natin alam kung kailan darating ang Diyos sa buhay natin. Baka kapag kampante tayo at biglang dumating ang Panginoon, magulantang na lamang tayo dahil hindi tayo handa. Kaya nga, mga minamahal na mga kapatid, the Lord is inviting us, be like servants waiting for the Master. Ano yung mga signs ng isang Kristiyano ay masyadong kampante? Yung mga taong kampante sa buhay, wala nang push para mag-level up. Wala nang push para mag-level up. Okay na to. Okay na ako dito. Kontento na ako dito. Hanggang dito na lang ako. Nakakalungkot po. Meron ho akong mga bata na mga nakausap. Mga namumulot ho sila ng basura. Sabi ko, paglaki nyo, anong gusto nyong maging? Sabi nung isang bata, gusto ko po magkaroon ng sidecar para mas madali po ang pambabasura ko. Hanggang doon na lang yung kanyang horizon ng mundo. Wala nang level up. Nakakalungkot po, maraming kabataan ngayon ang hindi na marunong mangarap. Bakit? They settle for less. But the Lord is inviting us, do not settle for less because you can do more. You can be more. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, yung taong kampante, wala nang push para mag-level up. Sanay na ako dito. Hanggang dito na lamang ako. Kaya nga, yung mga taong kampante, ang script nila sa buhay, pwede na yan. Okay na yan. Pwede na yan. Pagtiyagaan na natin yan. Wala nang paglago. At yung mga taong kampante sa buhay, sarado na ang isip. Kung ano na yung pinaniniwalaan, ayun na lamang. Mga minamahal na mga kapatid, the readings of today invites us not to settle for the minimum requirements, but to extend our desire to do more until we reach the maximum end. Mga minamahal na mga kapatid, do not settle for less because you can do more. Kaya nga, sana magkaroon tayo palagi ng holy discontent. Yung pagkauhaw sa puso natin na meron pa tayong magagawa. Yung pagkauhaw sa ating puso na hindi lang tayo maghapong pakaangkaang na nakatunganga. Yung pagkauhaw sa buhay natin na Lord, meron pa akong magagawa, pero sana ituro mo yung daan upang ako'y makahakbang patungo sa iyo. Mga minamahal na mga kapatid, let us pray so that we can have holy discontent. Yung hindi ka titigil hanggat hindi mo na ibibigay yung best mo sa Kanya, sa Diyos. Kasi kapag mahal mo si Lord, hindi mo siya bibigyan ng tira-tirang oras. Hindi ka magpapakampante sa buhay, pero lagi mong ihahanda ang iyong sarili
Dahil any time of the day, maaari siyang dumating sa buhay mo. Mga minamahal na mga kapatid, sana hindi tayo manatili sa salitang, okay na yan, pwede na yan. But let us wait, prepared. Let us always offer our time, preparing for the Lord to welcome us as we return to Him. Mga minamahal na mga kapatid, tumahimik tayo sandali. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ano nga ba yung mga holy discontent ko sa buhay na inaasam ko pa at kailangan kong paghandaan na to settle for less in order for me to do more for the Lord?